Ayan, hello po. Good day po sa ating lahat. Kamusta? Ito na naman po ang inyong munting tinig. Ayan, sa isa na namang makabuluhang diskusyon. So bago po yan, kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan po na pindutin po ninyo ang notification bell para lalo po kayong updated every time na mag-upload ako ng mga video at the same time ay mag-live stream. Huwag din po ninyo kalimutan na kung pwede, i-click ninyo yung subscribe at the same time share at saka like button. Malaking tulong po yan para po sa ating channel. And of course, kung gusto nyo naman po tumulong financially sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan na huwag mag-skip ng advertisement. Pero kung masyadong mahaba, pwede nyo i-skip yan. At the same time, kung gusto nyo pa rin lalong tumulong, pwede kayo magpa-super chat, mag-super sticker, pwede din po kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. I-click lang ninyo po yung join at mamili po kayo dyan sa inyong makakaya. And pwede din kayo magpa-Gcash sa ating Munting Tinig channel. Nako, ang pag-uusapan po natin ngayon dito ay ang pagiging resilient, pagiging determined, at pagiging matapang ng ating Armed Forces of the Philippines. At sana ang mga Duterte Day Hard supporters ay huwag mag-iyak masyado, huwag masyadong maging OA kasi palagi kayong mga overacting. Oo, ang mga emotion ninyo napaka-high. Oo, kumbaga natatabunan ng katangahan at kabubuhan yung inyong pagiging Pilipino. Kaya galit na galit kayo pag makakarinig kayo ng mga ganito. Ang pag-usapan natin ay yung plano ng Philippine government na magkaroon po ng purchase of missiles system. Naku, Diyos ko, kapag narinig to ng mga Duterte Die Hard supporters, sasabihin naman ng mga DDS, ginoo ko, magkagera na talaga. Yung mga lasag, yung mga itlog ng mga Duterte supporters, nanginginig na naman. Aatakihin na naman sila ng kanilang mga nervyos. Alam nyo, basta mga DDS, nervyoso yan. Oo, nakarinig lang na bibili ang Pilipinas ng missile. Naku, babatikusin na naman nila. Pero ako to nag-i-enjoy talaga ako, no? Warship, yan po yung plano ng ating gobyerno na bilihin. Yung mga multi-role fighter jets, no? Para nang sa ganun mapalakas, no? Yung ating bansa. Yung tinatawag na credible defense deterrence. O, hindi naman ibig sabihin na magbibili tayo ng missiles ay mangbuli na tayo ng ibang bansa para tayo po ay magyera. Hindi po ganon. Siyempre, kailan ka pa maghanda kung nag-uumpisa na. So habang wala pa, ayun, maghanda tayo. Grabe ka naman, Sir Glenn. Naghanda pa talaga na magkagera. Alam mo naman, basta tayo ng mga pro-government people, talagang ano tayo dyan, very, very critical-minded. At saka, hindi tayo nervyoso katulad ng mga DDS na mga nervyoso. Nakarinig lang na bibili ng missile, bibili ng mga tinatawag natin ng mga warship, mga multi-role fighter jets. Nako. Oo. Pero ito po ay sinabi po para to credible defense deterrence. No? It moves towards competing the air and missile defense integration. At yan po ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines, General Romeo Bronner, no? Ang ating EFP Chief of Staff. Okay? Kung saan, siya din po yung nag-anunsyo na deactivated na po at disbanded na ang Vice Presidential Security Group, okay, and Protection Group, no? Vice Presidential Security and Protection Group. Disbanded na. Okay, again, DDS, ulitin ko, disbanded na at deactivated na. So, siguro, ang security detail ni Sara Duterte ay manggaling sa Presidential Security Command na dating Presidential Security Group. Okay. So, sabi po ni Browner na we are looking forward of acquiring more missiles. Oo. Ang mga pumalag lang naman dyan, ang Chinese government, parang kulang na lang sabihin nila, bakit pa kayo magbibili ng mga missile? Magbibili kayo ng, bakit kailangan nyo pang i-modernize ang inyong AFP? Kasi di ba may AFP modernization program? Bakit kailangan nyo pang bumili ng missile? Ayaw namin ng ganon. Kasi ang China gustong diktahan ng Pilipinas .
paano naman ang Pilipinas kasi grabe talaga yung determination at suportado ng Amerika pagdating po sa mga defense asset kasi nga mayroon tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty. So sa China, wala tayong Mutual Defense Treaty, pero sa Amerika mayroon tayong Mutual Defense Treaty. So whatever AFP modernization program ang gagawin ng ating government, makakasigurado tayo na susuportahan tayo ng Amerika. So ito po, hinayag po ito ni AFP Chief of Staff General Bronner na kailangan isulong yung pagbili ng mga missiles, pagbili ng mga fighter jets, pagbili ng mga tinatawag na warships para mayroon tayo karagdagan sa kung ano na yung mga existing ngayon. Okay? Sabi po dito na we will be purchasing more warships and multi-role fighter jets to build a strong and reliable deterrence force. Naturalmente lang man yan, kahit na saan namang bansa, pinapaigting naman talaga nila yung kanilang mga defense asset, mga air, land, sea assets, mga fighter jets, mga panibagong armas, hindi para po na manghikaya tayo na magyera kasi marami na kaming mga assets, hindi po ganon. Kailangan lang talaga i-improve. Minsan, yung mga warships na yan ay matutulong po natin yan. Kung walang gera, kakatulong po yan para sa rescue operation. Yung mga fighter jets, mga C-130, kung ano-ano pa dyan, mga tangke de gera, kung ano-ano pa dyan, barko, pandigma, pwede tayo. As long as na may budget. Samantala kasi, ang problema kasi sa mga Duterte diehard supporters, naku, Ginoo ko Lord Santissima, ayaw nila ng ganun. Binabatikos nila yung gobyerno kasi nga, humanda daw tayo ng gera. Kasi nga, pumapanig sila sa narratives ng mga Chinese officials. Parang gusto pa ng China na pigilan. Bakit? Pag bumili ba kayo ng mga, i-upgrade nyo ba yung inyong mga military forces dyan? Yung inyong mga military assets? Nakikialam ba ang Pilipinas? Hindi naman Hindi naman kayo pinapakialaman kung ano yung gusto ninyong gawin sa bansa ninyo. Hindi naman kayo pinapakialaman. Pero bakit ang Pilipinas parang minamasama ninyo kapag mag-upgrade kami ng aming AFP modernization? So, yun ang pinakamasama na pinakamasama na hangin na pumasok sa inyo. Kung kayo, welcome kayo mag-upgrade ng inyong mga military assets. Pag ang Pilipinas, dahil maliit lang na bansa, ayaw ninyo. Ang problema sa inyo, hindi nyo naiintindihan. No? Hindi nyo naiintindihan ang aming pag-iisip. Kasi nga, sabi nga ni Department of National Secretary Gibo Teodoro that the Philippines is prepared. Handang-handa po ang Pilipinas para magkaroon po tayo ng tinatawag na more active role in relying in our other allies, not only US, and like-minded nations to resist any attempt to change international law by acquiescence of a fait accompli in the South China Sea. Sa South China Sea kasi ganito yon. Ang gusto ng China, walang third party. Ang gusto ng China, sila lang po yung paniniwalaan para angkinin nila yung mga teritoryo. Paano? Hindi lang Amerika yung ally ng Pilipinas. Pagdating po dyan sa freedom of navigation at pagdating po talaga sa atin. No? Talagang, kung baga tinuturing talaga na landmark, decision yung arbitral ruling na pumanig sa atin. Samantalang during the third administration, hinayaan nila to, hindi nila to binibigyan ng emphasis, at wala silang mga tinatawag na pronouncement like katulad nito, the Philippines really stand firm in its commitment when it comes to upholding international law. Working closely with the United States and our like-minded nations to ensure peace and stability in the region. Yung hawak or habol po ng mga Pilipino, ang habol po ng ating gobyerno, yung tinatawag na peace and stability.
Hindi po tayo nanggugulo. Hindi po tayo nagwa-water cannon. Panahon ni Duterte, wala pong mga ganito. Oo, sheets of paper lang yung mga ruling ng international law. Eh dito sa atin, grabe ang pagkarespeto natin. Okay? At ito pa, kung halimbawa, paayusin natin yung ating military, nasa ating discretion na yun. Kasi hindi lang naman tayo ang bansa na gustong umunlad or mag-upgrade or lalong ma-modernize yung ating mga defense asset. Hindi lang po tayo. Marami pong mga bansa na pinagsisikapan nilang maka-acquire ng ganyang klaseng mga air assets or mga defense assets, no? Hindi lang po tayo ang nag-iisip na pagandahin natin, bilhan natin ng mga magagandang kagamitan ang ating mga kasundaluhan. Katulad niyan, missiles. Ano bang kinakatakot ng China? Eh, di ba marami kayong missiles? O, bakit pinapabalik pa yung missiles na galing sa Amerika? Eh, hindi naman namin gagamitin yan sa inyo, Chinese government. Hindi naman namin yan paputukin para kayo ay wasakin. Pero kung mag-umpisa kayo ng gera, alangan naman kami ng mga Pilipino, nakatunganga. O kaya nga, very, 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 very happy ako kasi napaka-positive ng reply o ng response ng mga liderato ng ating mga mambabatas pagdating po sa pursuing to acquire mga military assets like for example warships, yung mga high roll end na mga missiles o may mga fighter jets pa. So maraming salamat. So ibig sabihin positive na madagdagan ang pondo ng ating mga military, hindi para mangbuli, kundi para sa kapakanan ng ating bayan in the near future. Hindi natin alam yung utak ng iba dyan. No? Hindi natin alam. So kailangan ngayon pa lang, paigtiin na natin ang programa na ito. Suportahan natin ang sinasabi ng ating armed forces na i-pursue ang pagbibili ng mga tinatawag natin na mga missile system. Panahon nga ni Apulakay, ang based in my understanding and knowledge and based of what I heard, na grabe ang pagpapahalaga niya sa mga military. Meron pa nga tayong sariling missiles before or what you call this. Dapat nga may mga rocket na tayo, no? Kasi ginagawa naman ng ibang mga bansa yon. Tapos pagdating dito, pag magdesisyon yung armed forces natin, sasabihin naman ng mga Duterte supporter, unahin ang kahirapan, bakit po pinapaano yung gera? Eh may threat tayo eh. Ang threat hindi lang internal, kundi mayroon external. O mayroon tayong threat sa isang bansa na kung saan ay inaangkin ang ating teritoryo. Binubuli tayo ba? Hala sige, ilang daan na mga barko ng China, mag-ikot-ikot sa West Philippine Sea, pagkatapos kung sino-sino na lang yung aagawin. Tapos nakabanta pa yung blalak nila na girahin nila, i-invade nila yung Taiwan. Ano pa ang purpose na kailangan ng China na magpalapad ng kanilang mga teritoryo? Hindi naman panahon ngayon ng pagpapalawak ng imperyo o ng teritoryo. Kasi alam mo kung bakit, apektado ang kanilang economic stability. That is the reason why they wanted to acquire some areas in West Philippine Sea for their economic purposes. Ganon ang gusto nila. They want to control yung tinatawag na Silkworm of Asia, West Philippine Sea. Kasi diyan dumadaan halos ng mga kalakal. So ilang porsyento ng mga kalakal ang dumadaan dyan sa West Philippine Sea na kung saan ay inaangkin po ng China sa pamamagitan ng 10-dash line. Hindi kontento sa 9-dash line, sa 9-dash line na sila lang po yung nakakaintindi. Samantalang sa atin, pinaglalaban natin yung belong sa ating exclusive economic zone. Which is ang mga Duterte supporter hindi po naiintindihan. Imbis na magpapaliwanag sa kapwa nila, inaway pa. Oo, dahil maka-Duterte sila at saka yung mga nagdi-discuss, maka-Marcos. Pero hindi nila iniintindihan na pagdating po sa West Philippine Sea, wala pong usaping politika. Dapat magkakaisa po tayo. Okay? So, ang plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng mga missile system, ng mga tinatawag na warship, mga multi-fighter jets na to, ay normal na proseso upang
mapangalagaan natin ang ating seguridad. O, yung iba dyan na tutol, mahiya naman kayo sa sarili nyo nung gumawa kayo ng desisyon para i-upgrade ninyo, para i-modernize ninyo ang inyong military. Wala namang nagreklamo. O, samantalang ang Pilipinas, kaliit-liit na bansa na sinasabi ninyo, gusto nyo nga sakupin ang teritoryo. O, pagkatapos naninervyos kayo, sumama kayo sa narrative ng China, ay hindi pwede yun. No? Hindi pwede yun. Dapat isipin ninyo na dapat maging masaya kayo dahil unang-una inaayos because it is what we call one way of moving forward, okay? Completing its air assets, missiles, and at the same time, our defense integration. At napakasaya naman natin, natutuwa naman tayo dahil ang United States of America, very supportive sa ganitong plano ng ating gobyerno. O hindi lang naman sa, congratulations pala, meron palang veterans, may mga Philippine Veterans Week pala of 2025 ngayon, April 5. Kahapon pa yon. Kahapon, kasi April 6 ngayon eh. Okay? So yun ha, mga kamunting tinig. Again, mga Duterte supporters, ano na naman kaya ang iwawangal-wangal niyo sa social media? So, pababain naman ang bigas. Instead na bigas ang pababain, bibili pa ang gobyerno ng mga kagamitan o pang-militar. O, nervyos na naman kayo. O, if I were you, hindi dapat ang isipin ninyo. Hindi dapat negative ang iisipin ninyo. Dapat positive. Sa usapin ng military modernization program, sa usapin ng pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, hindi po dapat isipin na tayo ay pro-government or tayo ay anti-government. Dapat isipin natin that that is really beneficial as a Filipino, as one, o as a nation. Kailangan i-upgrade natin yung ating mga defense facility, yung mga assets natin. Palitan pa sa magaganda ng mga uniform ng military. O, ito pala nga, fighter jets. Tapos mga defense missile. Tama yan. Very, very good. Amounting to 5-point-something billion dollars. At ang mahalaga po dito napag-usapan na yan ng dalawang Department of National Defense Secretary. So, ang counterpart ni Congressman Gibo Teodoro sa Department of National Defense sa Pentagon. So, at least okay sila sa mga ganitong plano. Abangan natin ang pagsuporta dyan ng US Congress when it comes to budget. Pero ako talaga, coming from the space of honesty, sigurado talaga ako na ang mga Duterte diehard supporters na ayaw sa mga ganito, maninervyos na naman ito sila. At mamasamain na naman nila yung gobyerno dahil inuuna pang pag-isipan na bumili ng mga assets. Kasi alam niyo mga Duterte supporters, yan talaga yung gusto ni Apo Lakay during that time, yung maayos, maiangat yung moral ng ating mga kasundaluhan at para ma-upgrade yung kanilang mga kaalaman. O, hindi lang po manood sa TV at ganito, dapat bigyan din ng pag-asa ng gobyerno itong ating armed forces. Ngayon, ginagawa na, they are started planning to pursue buying, yung mga missiles nila, tsaka yung mga jet planes nila dyan, para po sa ating lahat yan. Para hindi tayo ibubuli. Nakakasawa na yung China sa mag-bully. Bully kasi yung China kasi, alam mo, ipinagmamalaki nila na when it comes to men in uniform, percentage, marami talaga sila. Inaamin naman talaga natin yan. But they lack of training and they lack of what we call this, strong personality. They don't have strong personality. Yun ang panlaban natin ng mga kasundaluhan sa Pilipinas dahil very critical po at nabigyan ng pagkakataon talaga yung utak. Maliban lang sa ibang mga men in uniform na nagpapagamit sa mga politiko. Okay? So sana may natutunan kayo sa ating ngayon sa ating bagong content. At ako po ay nagpapasalamat talaga ng marami dahil sa wakas, nag-uumpisa na ang pagbili ng gobyerno ng mga kagamitan.
no? Pandigma. O, tayo naman din naman tayo nagtatapang-tapangan. Hindi naman tayo naghihikayat ng gulo or ng labanan o ng giyera. Pero kung kinakailangan tayong maglaban, edi lumaban tayo. Ang dami namang pamamaraan, hindi lamang po sa bala, pwede naman sa salita. Pero hindi pwede na salita lang yung ating pangbala. Dapat mayroong totoong bala, may totoong kanyon, may totoong missile, may totoong tangke de gera, may totoong kagamitan sa pakikipaglaban dahil ang karatig bansa natin na China, parang buitre yan. Nag-aabang ng pagkakataon. So, wag nating hayaan na malusutan tayo. So, ngayon pa lang, hindi na natin hintayin na may giyera bago pa tayo bumili ng kagamitang panggera. Kasi hindi lamang po tayo ang nagmo-modernize ng ating armed forces, kundi halos buong mundo. As long as na may military sila, pinapaigting talaga nila. Kasi that will be a reason for those who wanted to destabilize the government na maguguluhan sila kung paano po. Kasi unang-una, paano sila magwilga sa gobyerno ang mga military? Tingnan mo ngayon, bibilhan sila ng mga bagong kagamitan, pondohan, at coordination sa ating kaalyadong bansa, ang United States of America, because of the Mutual Defense Treaty. So, kailangan ng bansa ang kagamitang pandigma ngayon para tayo ay maging matapang panggera? No. Pwede natin din gamitin yan sa mga relief and rescue operation. Okay? Marami po sa ating, kasi meron tayong mga Disaster Risk Reduction Management Council. O, meron tayong mga, yung helicopter, pwede nating i-convert into air ambulance. O, yung mga missiles na yan, nakatambay na lang yan. So, subukan ng China na girahin ng Pilipinas. O, di siyempre, kung puputok ang China, puputok din tayo. Pero hindi tayo pwedeng mauna. Okay? Ngayon pa nga lang, wala tayong ginagawa. Sabihin ng ibang ng China, binubuli daw yung China. Kaya nga yung China ngayon gumaganti, no? May nahuli na naman daw silang 3 Pilipino na nag-iispiya. Kapal naman ang mukha ng China magsabi, sila nga itong may kakayahang mag-spy, samantalang ang mga Pilipino, hindi po ganon, no? Ang mga Pilipino ang tinitiktikan, hindi tayo ang naniniktik. Okay? So, mga Duterte diehard supporters, baka atakihin na naman kayo ng high blood nyo, atakihin kayo ng mga lupot ninyo, ng kalinturan ninyo, maglabasan ng mga amueba sa nervyos. Hala, sige, bumili na ng missile, bumili ng mga fighter jets, ano na, magkagera na talaga ako. Gago, bobo. Hindi po ganon. Okay? So, wag magnervyos. Oo. Tayo ay kumbaga naghahanda. Ang paghahanda, matagal po na proseso yan. Hindi na, bukas, kagera na, mamayang gabi, maganda ka pa bukas. Hindi po ganon. So, sana naliwanagan kayo and congratulations sa ating Armed Forces of the Philippines for standing by sa ating mahal na presidente. O hindi po nagpapadala sa mga Duterte na magsuporta ninyo ay tanggalin ninyo sa ating presidente. Be loyal to our Constitution. Do whatever is right. Kaming mga ordinaryong Pilipino, kaming mga ordinaryong tao, na may mga maliliit na mga boses nasa likod niyo po kami, Armed Forces of the Philippines. At naway, mananatili kayong non-partisan. At kung mayroong pasaway, disiplinahin ninyo according to court martial. Alam ko naman na the Philippine government or Philippine military is really just in terms of decision-making. Okay? Sige. Thank you very much and have a nice day. God bless everyone for the second time around. Mabuhay po ang bagong Pilipino na mga may munting tinig sa bagong Pilipinas.